Ayan, first time ko na hindi magbayad ng travel tax. Yun naman pong i-skip yung ating ads para naman sipagin ako mag-vlog. Annyeong tingada! Anyway, kakagising ko lang. Kitang-kita naman sa buhok ko. Sa mga nakapansin, sa mga hindi nakapanood sa ibang vlog ko sa Pilipinas, itong buhok ko is ginupitan to ng mother ko. Nagpagupit ako sa mama ko. Kasi, sanay talaga ako na yung mama ko yung nagugupit sa akin. Mas bet ko yung gupit niya. And itong bangs ko, guys, inayos lang to ng mama ko kasi bago ako umuwi ng Pilipinas, na-bored ako. So, ginupitan ko yung sarili kong bangs. Kaya yan, medyo magulo. Magulo. Diba? So, inayos siya ng mama ko nung nasa Pilipinas na ako. Kaya, itaas natin. Itaas lang natin pa ganito. Ayan. Magulo pa din. Anyway, okay lang yan. Nasa bahay lang naman ako. Kayo lang naman na makakakita. O, unti lang naman kayo. Diba? Tayo lang naman. And, ayan. Nagpapaypay ako kasi 'di ba summer dito sa South Korea. Sobrang init. At alam niyo ba na ang oras ngayon ay time check 10:17 AM in the morning. AM na nga 'di ba? Tapos in the morning pa. Anyways, yun nga. Napakaaga pa pero napakaalinsangan na. Tapos kanina mga bandang 9 AM, biglang lumakas yung ulan. As in, nagising ako. Kasi kakagising ko lang mga 9. Tapos muni-muni, ayan, lumakas yung ulan. Tapos biglang uminit ulit ngayon. Yung aming aircon ay nasira. Kayong summer, tiis kami ni Mr. Dax kasi wala kaming gamit na aircon. Kasi nga pag summer, sobrang init po talaga. Lalo na ngayong August. Tapos, mga next week, mas iinit pa. Tapos kahit gabi, sobrang init pa din. So, ayun. Importante na may aircon. Pag summer and pag winter, kailangan may heater dahil sobrang lamig din, diba? Ganitong summer, tapos nasira yung aircon nyo, then gusto nyo bumili, mas mahal ang bentahan ng aircon ngayon dahil na syempre summer, diba? In demand. Kaya, sabi namin ni Mr. Dax is, tiis-tiis muna kami. Saka na lang kami sa mga next year, bibili kami ng aircon or di ko alam kung ipapagawa yung aircon namin dito kasi sobrang tagal na din tong aircon na to. Bigla na lang siyang last year summer, nung tapos na yung summer bigla na lang siyang nasira. Hangin lang yung lumalabas, yung lamig hindi. Oo, so ayun. Parang na siya. So sobrang tagal niya, bumigay na siya. Ganun, matagal na itong aircon na ni Mr. Duck. Siguro mga 10 years to 15 years ata yung aircon na yan. Anyways, may gusto akong ikwento sa inyo, pero bigla akong nakalimutan. Eventually, yung gusto ko pala i-share ay yung tungkol sa travel tax. Ayan. Ito is nagawan ko na siya ng video nung nakaraan. Sa Facebook ko in-upload. Ayan. First time ko na hindi magbayad ng travel tax. Yung mga hindi nakakaalam, yung travel tax, babayaran nyo po ito pag lalabas kayo ng Pilipinas. Pero sa kagaya namin na matagal kami nakatira dito sa ibang bansa, continuous yung pagtira namin dito sa ibang bansa. Tapos, 1 taon kaming hindi nakabisita sa Pilipinas. And, pag nagbisita kami ng Pilipinas, hindi din aabot ng 1 taon yung stay namin doon. Pag lumabas kami ng Pilipinas ulit ay exempted po kami sa travel tax. Ayan. Kasi po kami, under po kami ng balikbayan. Yung mga balikbayan is exempted po sila sa travel tax kasi nga matagal sila sa ibang bansa nakatira. So ako po ay ganun din po.
Ngayon, ilang beses na rin akong nakauwi ng Pilipinas, guys. Mga 3 beses simula ako pumunta dito sa South Korea. 2017 December ako pumunta dito. Tapos, nakabisita ako ng Pilipinas first time ng 2019. And yun nga, mga ilang linggo lang din yung in-stay ko doon. Pagbalik ko ng Korea, nagbayad ako ng travel tax. Tapos, di ba nagkaroon ng pandemic, so madami sa atin yung hindi nakabisita sa Pilipinas. Kaya yun, nagbumisita ako last year, 2023 sa Pilipinas. At nag-stay din po ako doon ng mga weeks lang din, 15 days to 17 days. So, ayun. Then, pagbalik ko ng, pag-alis ko ng Korea, pag-alis ko sa Pilipinas, pabalik ng Busan, nagbayad din ako ng travel tax. Actually, nandito yung resibo. Ayan yung resibo na itabi ko. So, ang binayad ko ay 1,620. Hindi naman nagbabago yung yung travel tax. Parang kahit nung punta ko din dito, yung first time kong pumunta sa South Korea ng 2016, tourist visa pa ako. Ito pa rin talaga yung binayaran ko, 1,620. So, walang pagbabago naman. So, ayan. Then, ngayong 2024, diba, nakita niyo naman sa mga vlog ko dyan na umuwi ako ng Pilipinas ng June. Ayan, humingi lang ako nitong Travel Tax Exemption Certificate. Nalaman ko to dahil sa isang Pinay na kagaya ko, na nandito sa South Korea, nag-post siya na yung mga kagaya namin, mga kagaya namin ay exempted daw sa travel tax. So, sinubukan ko na humingi doon sa bayaran ng travel tax. Binigyan naman ako nung crew doon. Tapos, diba, ito guys, ay i-share ko siya sa Facebook ko. Karamihan sa mga nag-comment doon sa video ko is kagaya ko po na spouse visa, F6 visa, and madami silang, iba-iba yung mga experiences nila doon. So, medyo nakakalito talaga. Ang iba, siningil. Ang iba naman ay, nung una, siningil, tapos bigla na lang hindi daw sila siningil. Yung mga ganon. Ang mahalaga po talaga, bago kayo pumunta ng Pilipinas and may idea po kayo about dito sa travel tax, mas maganda po na kayo mismo is magsi-search. Ayan, sa mga kagaya ko po dyan na may asawa na Koreano or may asawang foreigner, mas maganda po na kung gusto nyong i-avail itong Travel Tax Exemption Certificate, gusto nyo makakuha niyan, makatipid kayo ng 1,620, kailangan po mag-search kayo, aralin nyo to, yung about doon sa exempted na sa travel tax. Kailangan kayo mismo, kailangan meron kayong idea talaga. Alam niyo po talaga dapat yung tungkol doon, kung sino yung mga exempted or talaga bang exempted ka. Actually ako kasi, nakita ko lang din itong about sa, ito nga, nasabi ko na kanina, sa post ng isang Pinay na kagaya ko ding asawa ng Koreano, doon ko lang din nakita. Nataon kasi na pagpunta ko ng Pilipinas, sinabi ko lang na doon sa tax, bayaran ng tax, sabi ko lang doon na kukuha po sana ako ng travel tax exemption certificate. Sabi ko lang ganon. And yung babae naman, hiningi lang yung ID ko, ticket ko, and yung passport. Yun lang naman yung hiningi sa akin. Tapos wala na siyang sinabi. Pero sa experiences ng iba, may mga sinasabi daw doon na kami daw na mga F6 visa ay hindi daw po exempted sa travel tax. Ang exempted lang daw ay syempre yung F5 permanent visa and yung Korean citizen. Tapos ang iba naman is may pinapakita daw na certificate na galing daw sa Korean Embassy na nagsasabi na kami daw ng mga F6 visa holder ay hindi daw exempted. So, yun yung mga nabasa ko sa mga comment section doon sa post ko sa Facebook. Kaya, iba-iba talaga yung experiences namin, di ba? Kasi ako is F6 visa ako, tas bigla akong binigyan. So, pag ganyan kasi na iba-iba yung experiences, mas maganda na kayo mismo aaralin nyo
yung about po sa travel tax exemption certificate or kung sino yung mga exempted. Dapat i-search nyo muna doon sa TIEZA. Yun yung kanilang TIZA. Hindi ko alam kasi basahin. So, in-spelling ko na lang. Mas maganda na aralin nyo mismo yung about doon kung sino-sino yung mga exempted para pag nandoon na po kayo sa travel tax area, payment area, kung may sabihin man sa inyo yung officer doon is pwede kayong hindi naman makipagtalo na makikipag-away ka. Yung parang pwede mo silang matanong bakit ganon. Kasi ganito yung nasa website, ganito ganyan, 'di ba? Kasi kung may alam kayo, kung talagang kayo yung nagbasa at inaral niyo yon, mas maipupush nyo yung inyong karapatan. Oo, ganon. Anyway, aralin niyo po yan. Aralin niyo po yan. Para wag niyo sabihin na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Mas magandang aralin niyo. I-search nyo sa Google sino-sino yung mga exempted sa travel tax. And sino-sino yung mga taong masasabing balikbayan. O, i-search nyo yan kasi magkakonektado po yan. I-search nyo po sa Google. Aralin nyo po. Then, para pagpunta kayo ng Pilipinas, mas handa kayo. Oo, ipaglaban yung inyong karapatan. Yun lang naman ha. Aral-aral din. And, ayan. Itong iniinom ko ay chamomile tea. Yung tea na to, galing pa to doon sa ambang hotel yun sa Manila. Sa Hyatt Regency. Kasi madami sila doong free na tea. So, dinala namin ni Mr. Tax. Kahit na mainit ang panahon, gusto pa talaga natin ng tea, no? Mainit pa. Gusto ko sana ng coffee, black coffee. Kaso nga lang, wala namang black coffee. So, magtiti na lang ako. Kunyari, healthy. Thank you, guys! Maraming salamat sa mga nandito po sa South Korea. Huwag po tayo masyado magbibilad sa araw dahil sobrang init. And kung lalabas naman po kayo, magdala po kayo ng tubig kasi nakakasakit ang ulo. Yung sobrang init ng panahon. Oo, magdala kayo ng tubig and inom-inom ng konti para po hindi tayo matuyuan. Diba? Mukhang tanga lang. Anyway guys, thank you so much sa pagsuporta. And sa mga bago dito sa akin channel, pa-subscribe naman guys para dumami tayo. At huwag nyo naman pong i-skip yung ating ads para naman sipagin ako mag-vlog. Kasi ang dami ko ng video pero hindi pa naman ako kumikita ng malaki. Kailangan ko din na datong. Ayun guys, thank you. Mag-ingat kayong lahat guys ha. Bye-bye!